Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang guys. And kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader, okay? Search mo na lang siya sa Facebook, Jing Tarot Reader. And yung akin pong TikTok, Unicorn Princess Tarot, yan. Check mo dun sa pinaka-shop ko, i-click mo yung pinaka-basket or yung shop dun sa aking profile. Dun makikita mo yung um, mga goods na aking binibenta, no? Pang paswerte, bracelet, protection, etc. Okay, let's start your reading. Fire sign, Justice card is here. This is your main energy. And the King of Pentacles. Seven of Pentacles is here. King of Cups. Okay, so, yan. Major Arcana, the Justice card. Ayusin ko lang yung camera. Okay. So, ayan. Wait lang, inaayos ko lang ng konti. So, for what I can see here, wait lang hindi ako satisfied sa aking sa aking camera ngayon, ay sa stand. So, pagpasensya mo na lang, medyo nalilikot-likot ko siya. Ayan. So, for what I can see here with the King of Pentacles and the Justice card, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra energy, bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Actually, dito napakaganda. Pagdating sa usaping career or negosyo, etc., pera, tuloy ang dating sa'yo. Okay? Nakikita natin na maaaring hindi siya masyadong naging maganda in the past. In this past year, 2023, maaaring may mga parang hindi masyadong nagwo-workout. Alam mo yon, yung parang maaaring meron kang mga bagay na ginastusan tapos hindi naman naging maganda masyado yung balik pa. Pero this 2024, nakikita natin yung mga uh, pag pagkakaroon ng um, bunga doon sa mga minsan na pinagkagastusan mo. You know, maybe if this is a business, nakikita natin 2024, magbubunga siya ng maganda para sa'yo. Page of Cups, yeah, I can see a young person na maaaring mas mag-mature siya this time. And I feel like itong person na to, makakatulong siya sa iyo in the future. Maybe if you do have a child, yan, especially yung iba sa inyo, no, may anak, may nakikita ko dito may anak na, if you do have a child, maybe this person or this child of yours ay might be parang ganun din ginagastusan mo siya, nandun yung care mo, pag-aalaga, pagbibigay ng mga bagay na gusto niya. Pero in the future, nakikita natin na ibabalik niya lahat ito sa'yo. So, kung ano man yung mga bagay na pinagkagastusan mo, nag-invest, I'm not saying na gawin mong investment itong anak mo, no, na gastusan mo siya, pag-aralin mo siya. Hindi ko sinabing ganon. Of course, that's your responsibility. Pero, ang nakikita ko dito is yung pagmamahal na ibinibigay mo ay mababalik sa'yo in the future. Okay? Whether it's money, whether it's some sort of love lang naman, pinakita mo mahal mo yung taong to, yung anak mo na ito, no, ibabalik niya rin yung pagmamahal sa iyo in the future, and lalo na through money yung iba. Nakikita natin may money na involved, like maybe may gift sa iyo itong anak na ito in the future na talaga namang may halaga. Okay? And actually, this is very rare lang ako makapag-reading ng far future, kumbaga matagal na future. Madalang ako mag-reading ng ganun kasi hindi ko naman talaga yung nakikita. And actually, ang guidance lang na binibigay ng tarot is
until 6 months. Yan, yung validity. But, for what I can see here, talagang nagpakita talaga siya na yung anak mo, no, na, na binuhusan mo ng pagmamahal, na nakikita natin talagang maibabalik sa'yo sa pagdating ng maturity nitong taong ito. Huwag ka masyado magmadali, ha? Huwag mo i-expect na pag nakagraduate na siya or what, hindi ganon. Ang dating nito is nakikita natin pag nagkaasawa na siya or may kinakasama na siya. Ganyan yung nakikita natin. So anyway, let's move on. Yung iba sa inyo, might be kaya lumalabas yung ganitong reading is because medyo may edad ka na, and then this child na sinasabi ko is medyo may edad na rin o matanda na rin, parang ganun. So, might be, it means malapit na ito. So, ganun. So, yung iba naman, medyo bata-bata pa yung anak mo, yun. Basta buhusan mo lang ng buhusan ng pagmamahal. May babalik sa'yo yung pagmamahal na yan. Okay. Sorry about the paggalaw-galaw. Kasi pag nagagalaw yung table, pag nagsha-shuffle ako. 3 of Pentacles, the 7 of Pentacles. Tell me more. Five of Wands and the 7 of Cups. I don't know why, pero hindi mo naman talaga ugali. Yun. No. Maybe you are the kind of person na marami talagang naiinggit sa'yo. Hindi mo ugali yung asarin sila, pero naaasar sila. Alam mo yun, yung mga tao sa paligid mo, nakikita natin as mga taong pikon na pikon. Kung ikaw ay may negosyo, yan, yung mga kaaway sa negosyo, hindi mo naman sila inaasar, wala ka namang ginagawa na parang may patungkol sa kanila. But I can see with the 7 of Cups, these people are like seeing you na parang siniswerte ka yata sa buhay, pero in a way na parang may inis. Alam mo yun, yung pagkakasabi is, batong taong to siniswerte talaga siya sa buhay, nakakaasar, nakakainis. Parang ganon. And then, yeah, with the 3 of Pentacles, this is a lot of growth na nangyayari at mangyayari pa sa'yo na hindi mo alam, marami kang ma-achieve, ma-receive na bagay dito. May mga material things ka dito na makukuha, makakamit this 2024. And ito mga taong to, asar na asar sila, inis na inis sila, gusto ka nilang pabagsakin pero hindi ka nila kayang pabagsakin. Kasi why? Because you are at the King of Cups. You are a loving person. No? Dumating ka na sa point na, eto 9 of Swords But I feel the energy of reversal here. So, dumating ka na sa point na ikaw ay namroblema, nasaktan, nalungkot, na challenge or sinubok. Pero nakikita natin na nalagpasan mo na lahat ng yun Diba? With the 8 of Swords, kumbaga sa pagkakakulong, parang ito na yung time na ikaw ay nakalaya na. So, yung mga paghihirap, pagdudusa, ay napagdusahan mo na. Kung ikaw ay may mga maling ginawa in the past, like maybe some sort of karma na kumbaga maaaring yung teenage years mo hindi ka naging mabuti sa iyong magulang, sa iyong kapwa, etc. Kung ano man yung naging karma mo, na bayaran mo na. Okay? Nagets mo yon? And now, you are moving forward sa success. And yung mga nakikita natin dito, mga naiinggit, naaasar, naiinis, ganyan sila kasi wala naman sila ng kaya pang ibato sa'yo Wala na silang masasabi pa or whatever sa'yo because you are already successful sa mata nila. So, ang tingin na lang nila sa'yo, nakakainis ka, bakit ka naging successful? Paano ka ba papagsakin? Hindi ko alam kung paano. Parang ganun yung nasa isip. Hindi nila alam kung paano kanila papapagsakin. So, let's move on to your future messages. Wait, kuhanin muna natin mga challenges for you. Fire sign. Ano ang challenges for you? The Death card is here. And the 10 of Swords. So,
maybe the challenge for you is yung mga endings dito. Something is ending here. So, very challenging yung ending. Bakit challenging? The temperance is here. So, nagpakita na yung temperance. So, talagang gusto niya talagang lumabas. Okay. Beware of this reconciliation. Very challenging. So, yung challenge dito is might be yung ending mismo. Ending the ending the separation. So, nakikita ko yung pagbabalik. And, I feel like with the temperance, you have this energy na parang matagal mo tong hinintay. And I feel like it's coming. So, challenge sa'yo yung pagbabalik or pagdating nitong taong ito. I don't see any messages mula dito sa taong to. Walang pasabi, walang masyadong communication, pero dadating itong taong to. So, very challenging para sa'yo ang pagdating nitong taong ito. I can see big change na possible na maranasan mo or ninyo ng taong ito. Magiging punong-puno ito ng pakiramdaman kasi hindi masabi through words kung ano yung mga totoong intentions, but I can see a lot of love here towards you and this person. So what will happen in the near future for you, fire sign? In the near future for you, fire sign. Judgment is here. That's a major arcana. Bottom of the deck is the 8 of Swords, 10 of Wands, and the Devil. I feel like ang challenge for you, ang future, near future for you is you have to get out of something. So, kailangan mong umalis sa something, maybe a situation. And with the Devil, it's hard kasi parang mahirap, parang mali, parang hindi mo kaya. May mga ganun. And with the Judgment, but I feel like the universe will be the one na tutulungan kang ma-realize at maintindihan na itong bagay na ito ay kailangan mong bitawan. No? Kung ano man ito. But I can see na mahirap para sa yung bitawan yung mga bagay na nakasanayan mo na, and mahirap sa yung mag-let go kasi paano kung maging magulo, paano kung maging maganyan. So, yung mga nasa isip mo, yun yung medyo magiging kalaban mo in the future kasi there's something here in the future na kailangan mong bitawan, but mahirap para sa yung bitawan. Okay? And, yeah, you need to think of yourself. For some of you, may kinalaman yon sa love. So, maybe there's a third party situation. I can see you walking away sa something na buo or happy na para sa'yo. But, you need to cut this off kasi the real offer or the real soulmate is coming. So, if you are in another relationship, yung iba, this is another relationship, maaaring ito na yung time na dadating na yung tamang tao para sa'yo. Thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.